Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at ng telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Isa pong kinagawian natin maging hanggang ngayon ay maghugas ng kamay bago kumain, lalo na ang mga batang galing sa paglalaro, lalo na iyong mga lagi nang may hawak-hawak na mga pera, na alam nating madudumi ang mga bagay na ito. At maaaring ito'y isa sa mga nakuha natin sa mga kinagawian ng mga Hudiyo noong una. Pero sana, at yun ang paanyaya ni Jesus, hindi na ganoon ang dahilan kung bakit tayo naghuhugas ng kamay. Sapagkat ang mga Hudiyo, lalo na ang mga Pariseyo, bago kumain ay naghuhugas ng kamay sapagkat para sa kanila, kapag hindi ka naghugas ng kamay, magiging madumi ang pagkain kakainin mo at magiging madumi ang iyong kalooban, sa gayon ikaw ay magkakasala. Alin doon ang totoo sa atin ngayon? Kaya tayo naghuhugas ng kamay dahil baka madumi ang kamay, madumihan ang pagkain, at baka tayo'y magkasakit. Yun po ang dahilan natin ngayon. Pero wag na magiging dahilan nating magiging kasalanan kapag hindi tayo naghugas ng kamay. Kaya ang mga Pariseyo, kasama ito sa mga Hudiyo sa kanilang batas. At doon nila tinuligsa si Jesus. Sapagkat si Jesus, kumain na lamang na hindi naghugas ng kamay. Sa gayon, siya ay nagkakasala dahil nagiging madumi ang kanyang kinakain. Pero anong sabi ni Jesus? Kayong mga hangal, mga mapagpaimbabaw, nililinis ang panlabas, gayong ang loob ay pinababaya ang madumi. At yun ang sinasabi sa atin ni Jesus. Baka meron din sa atin, kayong mga mapagpaimbabaw, kayong mga simba ng simba, kayong mga dasal ng dasal, kayong mga paluhod-luhod pa, papikit-pikit pa, gayong taray na taray mo naman. Di anong tawag sa iyo? Ay di mapagpaimbabaw? Ikaw na lagi nang nakangiti, akala mo'y bait na bait, pero kaaway mo naman ang iyong kapitbahay. Anong tawag sa iyo? Mapagpaimbabaw. Ikaw na limos ng limos sa simbahan, malalaki ang iyong ibinibigay na donasyon, gayong iyo namang hindi pinapansin at hindi pa rin kinakausap ang iyong kapatid o ang iyong magulang. Ito po ang paalaala ni Jesus. Huwag tayong maging mapagpaimbabaw. Huwag maging panlabas lamang ang ating kabutihan. Napakadali pong maging mabuti sa labas. Digay ngumiti ka lamang, magbait-baitan ka, pero sa loob, anong laman? Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nakatingin sa ating panlabas. Hindi tinatanong sa langit kung nakangiti ka lagi. Hindi doon tinatanong kung malaki ang binigay mo sa simbahan. Hindi doon tinatanong kung ikaw ay laging nagsisimba. Ang tinatanong doon, kung mabait ka, kung mapagmahal ka, kung mapagpatawad ka. Ay baka meron sa inyo, may gagraduate na sa buhay na ito, puno pa ng galit, nagkikimkim pa ng inggit. Abay, paano kayo papasok sa langit? Baka kayo merong mga kapatid na 30 taon nyo nang hindi kinakausap dahil sa inyong pinagbahanggang lupa. Kala nyo na may lakin-laki ng lupang inyong pinaghati, napaisod ng isang dangkal ang inyong mohon. Yun, hindi kayo nag-uusap hanggang ngayon. Aba, mag-isip-isip po tayo sapagkat ang mga yan ay mga mapagpaimbabaw na gawain. Kahit kay araw-araw sa mimba at kahit kay araw-araw na naririto, kung hindi naman ninyo babawasan ang inyong katarayan, ang inyong inggit, ang galit, ang puot, walang saysay ang lahat ng ito. Yun yung sinasabi ni Jesus. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo.
number 332, ang lokal na katisismo dito sa atin. Isa sa mga nagpapaalipin sa tao ay ang sakim na pagpapahalaga, yung gawaing ako at akin lamang. Ganoon ang mga mapagpaimbabaw, laging sa sarili nakatingin, laging ang sarili ang magaling. Kaya nga anong paanyaya sa atin? Lalo ngayong ating ipinagdiriwang si San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir, nag-alay ng buhay para sa iba. Ang sarili hindi inisip na para sa kanya, kundi para sa mga taong pinaglilingkuran niya. Anong hamon sa atin? Abay gawin nating magkaugnay at laging magkakabit ang ginagawa sa labas na dapat nang gagaling sa kabutihan ng loob. At ito ang atin ding hiling ngayong araw ng pananalangin para dito sa atin sa pambansang dambana, kaisa ng mga simbahan sa banal na lungsod sa Jerusalem, sa paanyaya ng Santo Papa, tayo nakikiisa na manalangin at magsakripisyo para sa pagkakaroon ng pagkakasundo, pagkapayapaan at pagkakaisa ng mga bansang nag-aalitan. Nawa ang mga ginagawa nating ito, ang ating pagdadasal, ang ating pagsisimba, ang ating paglilimos, ang mga gawang kabaitan ay magmula sa loob. Ganon din ang kapayapaan. Walang kapayapaan na sinasabing ikay mapagmahal, gayong ikay nakikipag-away sa iyong mga kapwa. Ito ang panalangin natin sa banal na misang ito. At itong hihilingin natin kay Jesus na tatanggapin natin sa banal na komunyon. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at tunay na kalooban nang sa gayon ang aking mga ginagawang panlabas ay manggaling sa aking kabutihang panloob, nagdudulot ng kapayapaan, ng kapatawaran at ng pagmamahal.